Una sa lahat, humarap sa News 5 ang ilang protective agent na nadadawit sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga dayuhan, partikular ng mga Chinese. Lumantad daw sila para linisin ang kanilang pangalan. Hirit pa nila, hindi raw nila kabaro ang mga nagbarilan sa isang condo unit sa Parañaque, kundi mga pulis daw ang nasa video. Abangan ang eksklusibong balitang ito maya-maya lang. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden tiyak na mananaig ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pagbabalik loob natin sa Amerika, senyales na ba ng pag-alat ng relasyon natin sa China? Bagyong Karding mas lumakas pa. Signal number 1, posibleng itaas mamayang gabi sa ilang probinsya sa Luzon. At ang biritang walang sapawan, ayaw bitawan ng fans pati ng mga sikat. Nagkaharap na kagabi sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. Isa ito sa mga naging highlight ng 6 na araw na working visit ni PBBM sa Amerika. Nanumbalik ang malalim na alyansa ng Pilipinas at ng Amerika kahit nagkaroon ito ng lamat nung nakarang administrasyon. At live mula sa New York, nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Marlene, ano mga issue ba ang tinalakay ni na Pangulong Marcos at US President Biden? Julius Cheryl, lalong pinagtibay ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Pinag-usapan din nila ang sitwasyon ngayon dyan sa may South China Sea. Magtatanghali kahapon oras sa Amerika nang isagawa ang bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York. We're very happy for the opportunity to meet with you despite the schedules that we both have to deal with. You came a little further than I did. Kinilala ng dalawang leader ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Amerika na anilay dapat ipagpatuloy at lalo pang patatagin. The relationship between the United States and Philippines, to state the obvious, has very deep roots. We've had some rocky times, but the fact is it's a critical relationship from our perspective. I hope you feel the same way. We are your partners, we are your allies, we are your friends. And in like fashion, we have always considered the United States our partner, our ally, and our friend. Nagkasundo ang dalawang leader na dapat pairalin ng freedom of navigation sa mga pinag-aagawang teritoryo. And I expect we'll discuss the South China Sea and disputes in critical global throughway. I've spent a lot of time with not only the President of China but others about the international waters and how they had to be respected. Kinikilala naman ng Pilipinas ang malaking papel ng Amerika pagdating sa pagpapanatili ng kapayapaan. The role of the United States in maintaining the peace in our region is something that is much appreciated by all the countries in the regions and the Philippines especially. Nagpasalamat din ang ating Pangulo sa tulong ng Amerika sa Pilipinas sa paglaban sa COVID-19 pandemic, lalo na sa mga bakunang galing sa Amerika. We had the provision of up to 35, almost 36 million doses of vaccines very early on, ahead of some of the other countries, and for that we are very grateful. Kabilang din sa mga napag-usapan ng dalawang leader ay ang energy security, climate action, ang epekto ng giyera ng Russia at Ukraine sa food security at ang pagtataguyod sa karapatang pantao.
security and Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na malaking bagay ang pagtitiyak ng Amerika ng suporta nito sa Pilipinas. Particular dyan, ang Mutual Defense Treaty kung saan nagkasundo ang Pilipinas at Amerika na magtulungan sakaling may maganap na pag-atake ng ibang puwersa. with regard to yung defense, kinikilala ng Estados Unidos ang treaty partner tayo, and among those treaty agreements or executive agreements ay yung Mutual Defense Treaty. So the recognition alone is significant. Bukod sa issue ng defense, layunin din daw ng working visit ni Pangulong Marcos sa Amerika na manghikayat ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Malaki po ang magiging benefit nito sa taong bayan dahil mararamdaman po natin pagdating sa ekonomiya natin, sa pagbangon natin post-pandemic. Julius, Cheryl, bago yung flight ng Pangulo mamaya pauwi ng Pilipinas, may mga roundtable meetings pa siyang dadaluhan kasama ang mga CEO ng iba't ibang multinational companies. Julius, Cheryl? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Pinanindigan lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagiging kaibigan ng Pilipinas sa lahat nang makipagpulong siya kay US President Joe Biden. Hindi naman daw ibig sabihin nito na magiging maalat na ang relasyon natin sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Your Honor, in this venue, I announce my separation from the United States. Shifting of political and cultural things, America has lost. Unang taon pa lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw ng ayaw niya sa Amerika. Ilang beses niyang binira ang Estados Unidos. Gaya ng isisi niya rito kung bakit lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Bakit hindi mo pinuntahan doon? Bakit hindi mo sinita? Bakit hindi ka nagpadala ng 5 aircraft carrier at kinasahan mo? And you had to wait for the problem to ripen into international issue involving this time. So many countries, Vietnam, lahat na. You could have cut the problem in the bud. Pati na lang sabihan niyang wala siyang balak tumungtong sa Amerika. There will never be a time that I will go to America during my term or even thereafter. Remember? So what makes that guy think that I'm going to America? Umabot pa sa puntong pinagbantaan niya ang Amerika na i-terminate ang Visiting Forces Agreement o VFA nung nakansela ang US visa ni Senador Bato de la Rosa. Pag hindi ninyo ginawa ang correction dyan, 1, I will terminate the bases Visiting Forces Agreement. Tapusin ko yung Kagabi, ibang eksena na ang nasaksihan ng marami nang magharap sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden. Indikasyon daw ito ng matatag pa rin na ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa political scientist na si Professor Edmond Tayaw, pinaninindigan lang ng Administrasyong Marcos ang pagiging friend to all, enemy to none. The president is appears to my mind exploring options also to engage not only China but other countries as far as not only this issue but perhaps other issues that will require diplomacy, that will require understanding and partnership with other countries. Pero hindi raw ibig sabihin niyan na aalat na ang relasyon ng Pilipinas sa China. I don't think magbabago yun kasi in the first place, China knows its place anyway, and China also knows the country's stance to the Philippine Sea. Sa usapin naman ng negosyo at pamumuhunan, tingin din ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla na nanatiling malakas ang ugnayan ng Pilipinas at China. It doesn't necessarily follow that a strong relationship with the Philippines and the United States means less trade and investments from China. Okay? Because that itself is a natural force in its own right.
Para naman kay Senador Bato de la Rosa, duda siya kung mayroong independent foreign policy si Pangulong Marcos, gaya ng mga dati raw nitong pahayag. Gayunman, isa raw positive development ang pagpapalakas ng ating ugnayan sa Amerika na matagal na nating kaalyado sa gitna ng pakikipaglaban natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Malayo pa bago tuluyang ideklarang tapos na ang COVID-19 pandemic. Yan ang bagong pahayag ng World Health Organization. Nilinaw ng Director General ng WHO ang sinabi niya noong nakarang linggo na abot tanaw na ang katapusan ng pandemya. Agad pa itong sinundan ng deklarasyon ni US President Joe Biden na tapos na ang pandemya sa Amerika. Ayon sa hepe ng WHO, kahit natatanaw na ang wakas ng pandemya, hindi raw ibig sabihin ito na tapos na ang COVID-19 pandemic. May mga namamatay pa rin daw sa virus at marami pa rin hindi bakunado. Maraming balakid pa raw tayong haharapin na posibleng magpadapa pa sa atin kung hindi tayo mag-iingat. We all need hope that we can and we will get to the end of the tunnel and put the pandemic behind us. But we're not there yet. We're still in the tunnel, and we will only get to the end by focusing on the path ahead and by moving forward with purpose and care. Susunod, News 5 exclusive. Protective agents na nadadawit sa viral video ng barila ng mga Chinese sa Parañaque. Itinuro ang mga pulis na sumasideline umano sa pagbabodyguard sa mga dayuhan. At bagyong Karding lumakas at posible nang magpaulan sa Northern at Central Luzon mamayang gabi. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mas pinalakas na Frontline Pilipinas. It is as I walked in, I said, well, this is a very fine start to the day, as we have a completely full house. And for that, I thank you for your continuing interest in the Philippines, which we are touting as, and with great confidence, as Asia's fastest rising economic star. The United States and the Philippines have had long, strong, and enduring ties in trade, commerce, development, and in all other aspects of relationships between two sovereign nations. As today, the U.S. is our third largest trading partner and fourth major source of foreign direct investment. As we slowly rebuild the Philippine economy for rapid growth, we have created an even wider space for mutually beneficial investments. The Philippines is a reliable host for international partnerships. The country's favorable business climate is shored up by the sound macroeconomic fundamentals and a clear roadmap for economic recovery and sustained growth. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. In fact, our projected economic performance in the medium term is expected to surpass our regional neighbors. To secure the Philippines' bright economic future, my government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities, with a sharp focus on broad-based job creation, the expansion of digital infrastructure, research, and development. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. We have formulated a comprehensive 8-point socio-economic agenda that aims to dramatically cut poverty incidence and elevate the country to upper middle income status. Our socio-economic agenda charts out the government's policy and its different directions that it will use to tackle both near and medium-term priorities. In the near term,
We will address the impact of growing inflationary pressures due to rising global prices of key commodities such as food and fuel. We will ensure domestic food security by boosting local food production and continue the provision of targeted support for sectors most affected by the rise in fuel prices. In the medium term, we will bolster job creation by intensifying investments in infrastructure and human capital development. And certainly, it is important that we exercise fiscal prudence in the fulfillment of this agenda. To this end, we are implementing the country's first ever medium-term fiscal framework. This is a fiscal consolidation strategy that will secure the fiscal stability of our macroeconomic fundamentals. Later on in the discussion, we can certainly go into a good deal more detail. We will continue our high investments in public infrastructure by harnessing our public-private partnerships mechanism. We will improve the interconnectivity of our transport networks by fast-tracking the development and enhancement of our railway systems, our airports, seaports, and road infrastructure. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. We will also reinvigorate the tourism sector by investing in travel infrastructure and the promotion of the Filipino brand, with the Department of Tourism leading our efforts to revitalize both domestic and foreign tourism. We will ensure the safe reopening of tourist destinations and develop the Philippines' yet-to-be-discovered attractions. And therefore, we invite strategic investors from the United States to take part in this Philippines' economic resurgence. Key structural reforms have been set into place to allow for wider participation in our industries. With the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or what we refer to as CREATE, and the economic liberalization measures, we have expanded the space for foreign investments in previously protected sectors, especially those that employ advanced technologies and research and development activities. Eksklusibong humarap sa News 5 ang ilang lehitimong protective agents matapos silang madawit sa nangyaring barilan ng mga Chinese sa Parañaque noong Hulyo. Giit nila, walang protective agent sa insidente kundi mga pulis daw na sumasideline bilang bodyguard. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ang viral video na yan na baril na nagsaksakan sa isang condo unit sa Parañaque na eksklusibong inilabas ng News 5 ang nagugat sa Senado para imbestigahan ang serye ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga Chinese sa bansa. Nadiin sa Senate hearing noong September 15 ang mga tinawag na protective agents o yung mga lisensyadong bodyguard ng mga foreigner at VIPs. They are being used as goons ditong mga sindikatong Chinese syndicates. Ginagawa sa bodyguard. Pero marinyang itinanggi ng ilang lehitimong protective agent na eksklusibong humarap sa News 5. Ayon kay Elias Baldo, na halos isang dekada na nagtatrabaho bilang protective agent, hindi nila kabaro ang mga nasa viral video. Ang mga naka-duty ron sa video na yun, sir, is mga pulis, active pulis. Wala pong protection agent dun, sir. Yung mga naka-uniform? Yes, sir. Yung mga naka-itim, sir. Dismayado rin daw ang grupo nila Baldo dahil agad-agad daw silang hinusgang mga hired goons. Kami po, mga license po kami mga protection agent. Hindi po kami mga goons. Katulad po nung sinasabi ninyo. Ang trabaho po namin, sir, is mag-protect, hindi po pumatay. Mag-protect po, hindi mangidnap. Mag-protect po, hindi po magkulong ng kung sino-sinong tao. Sabi ng Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSIA sa pagdinig ng Senado. 35 lang ang protective agents sa buong bansa. Pero kwento sa atin ni Elias Baldo, aabot sila sa 300 dito pa lang sa Metro Manila. Yun nga lang, matapos daw silang madawit sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga Chinese, kabilang na mga nagtatrabaho sa Pogo. Marami na silang kasamahan na tumigil muna sa pagiging protective agents. Marami sa mga kasamahan ko is yung mga nagsipag-resign.
Kasi sir, natatakot din sila kasi nga baka madamay sila. Panawagan ng mga protective agent, lalo na sa mainit na ngayong issue sa pagpapadeport sa mga Chinese POGO workers. If you may mga mahal kong mga senadora po dyan sa Senado, huwag niyo naman pong tanggalin. Kasi po, maraming magugutom. Maraming mawawalan ng trabaho. Handa ng mga ipagdialogo sa PNP at DILG ang mga grupo ng mga protective agent para maiparating ang kanilang mga hinaing. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, pwedeng rumakit na bodyguard ng mga foreigner at VIP ang mga pulis sa kanilang day off o basta hindi pasok sa oras ng trabaho. Sisilipin daw sa patuloy na investigasyon ng Senado ang posibleng pagkakasangkot ng mga pulis sa naturang viral video. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinabulaanan ng PNP ang sinabi ng mga protective agent na mga pulis ang nasa viral video ng pamamaril at pananaksak sa ilang Chinese sa Parañaque noong Hulyo. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, patunay raw nito ang 7 kinasuhan kaugnay ng insidente. Nakuhanan anya ng mga lisensyang pang-security guard ang mga nasa viral video. Ibig sabihin, bawal silang magtrabaho bilang bodyguard ng mga dayuhan. Ito yung mga supposedly ay nabigyan nga ng license pero wala silang authority. Lumalabas, online tip lang sila. Susunod ang trending na kantang Ayaw Bitawan ng fans. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Sasayaw natin ang ikot ng mundo. Di na mapigil ang panggigigil na gawin ang ating gusto. Ano man ang ibig, wag mahiya. Isigaw ang tinig ng nagyayaya. Tara na kung saan ka masaya. Kaya kapit na't sumama ka. Ang saya tuwing kasama ka. Kaya ang problema, iwanan na muna. Kapit na sa'kin, tara. Ano man ang ibig, wag mahiya. Isigaw ang tinig ng nagyayaya. Tara na kung saan ka masaya. Kaya kapit na't sumama ka. Si ate, kuya, tatay, nanay, tito, tita, kasya pa si lola at lolo. Sama-sama, halo-halo. Walang hintong saya tawanan. Sure ditong di ka iiwan. Kahit pa may konting drama, ibang saya. Sama-sama. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Sama-sama.
Talaga namang hit na hit. Ang gusto ko ng bumitaw, showdown na yan. Nina Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid at Asia's Phoenix Morissette. Patunay dyan ang mga kwelang lip sync challenge ng mga sikat. Isa sa mga kumasa sa hamon, sina sex bomb Rochelle Pangilinan at Jody Santa Maria. Ginawa naman niyang bonding na magkapatid na Ivana at Mona. Pero ang pinaka-winner, ang entry ng mag-amang ito na umabot na sa mahigit 2 million ang views sa TikTok. O mga kapatid, kung may pinagdadaanan, idaan nyo na lang sa birit at huwag kang Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Kami po ay bibitaw na. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Maaga tayong bibitaw ngayon dahil PBA na. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbabalita. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang hapon, Pilipinas!